Aquino Magsaysay, United Senior Citizens Party List, Congresswoman Magsaysay. Ma'am, magandang umaga po. This is Aljo Bendijo. Magandang umaga, Aljo. Kumusta na po? Merry Christmas. Mabuti naman. Aha. Meron na ho kayong mga, kumusta ho yung mga bills na na-file po ninyo? Any update po doon, ma'am? 10 yata yung bills. Opo. Marami pa tayong bills. Actually, itong 1 o'clock, i-approve na namin yung sa committee yung Universal Social Pension. Okay. Na lahat na ng mga nakatatanda, wala nang pili-pili, wala nang lista-lista. Basta 60 years old pataas. May pension man o wala, mayaman man o mahirap ay tatanggap na ng buwan ng pension pag ito'y na sa batas. Magkano ho? Well, ang na-approve ng 19th Congress ay 500. Ngayon, ilalaban namin yung 1,000 kung uubra. Depende kasi sa budget. Paano po na makukuha yung pensyon? Kung ito may sa batas na. Ano yan? Paano po nila makukuha yung pensyon? Through ATM? Paano po mag-avail? Hindi pa alam kung paano ipapatupad, kung through courier o through ATM o kung ano lang sigurong nararapat. Kung may bangko doon sa lugar na yan, ATM. Kung wala naman, kung doon sa mga malalayong lugar na walang bangko, siguro courier na lang. Mayaman, mahirap man. O halimbawa, may mga pensyon silang tatanggapin sa ilang pam. Halimbawa na lang, GSIS, SSS. Makakatanggap din sila ng separate dito? Makakatanggap din sila. Separately? Makakatanggap din. Separately. Okay. Wala nang ano ito. Okay. Wala nang pili-pili. So paano po ito dapat i-update lang nila ang kanilang data? Ang kanilang pagkakakilanlan? Paano po? Importante yung magpa-register sila. Lalo sana sa NCSC, sa senior citizen, magpa-register sila para mabilang sila na senior citizen. Importante para sila makatanggap ng pension. Okay. Itong National Commission of Senior Citizen, directly under the Office of the President, opo. Pero ngayon na-transfer na po sa DSWD. Ano po comment? Ano po masasabi niyo tungkol doon na Representative Magsaysay? Well, okay lang sa akin na DSWD kasi parang mas makakatulong ang DSWD, magagamit namin ang facilities, magagamit namin ang manpower since sa regional pa lang ang office ng NCST, no? Pero ang sa akin, oversight lang. Independent din na magpapatakbo ang NCST. Sila rin ang magpatakbo, sila rin ang hindi naman ako papayag na policy maker lang ang NCSC. Pinaghirapan naman namin ng 17th Congress na pa-create itong commission na ito, ay wag naman. Hayaan naman ang NCSC na siyang magpatakbo kasi sila naman talaga ang mag-aalaga sa mga nakatatanda. Ayun. Para maalagaan ng mabuti ang mga nakatatanda. Okay, baliban ho sa pensyon na lahat po makakatanggap, 1,000, maganda ho yan kung yan ay naisa patas. Ano pa po ang update? Opo, ano pang iba pang update po sa mga panukalang batas para po sa mga benepisyo po ito sa lahat ng mga senior citizen? Any update po, Congresswoman? Yes, yung Philippine Geriatric Center, yung Eva Macapagal Hospital, para lang sa mga nakatatanda. Specialty hospital ito para sa matatanda, ay approved na po sa Committee on Health na Vice Chairman din po ako at ngayon po ay pag-uusapan na sa Ways and Means. Tapos doon po sa amin, i-approve na rin po namin yung employment opportunity na pwede pa pong magtrabaho ang mga capable na senior citizen, pwede pang bumalik sa gobyerno o sa pribado. Ang pribado naman, para tanggapin ng mga nakatatanda, ay nagbigay kami ng 25% sa tax rebate. Okay. Oo. Opo. Tapos, kasi marami pa talagang senior citizen na capable pa na magtrabaho. Tama ho. Kaysa naman nakatunga lang sila sa bahay nila, tatanda sila lalo, mabuti naman kung makapagtrabaho pa sila. Tama ho. Sa Japan ho, ang mga sumasalubong ho sa amin sa airport, mga senior citizen, nagtatrabaho pa rin. Sa mga airports doon sa Japan. Dapat ganun dito sa Pilipinas. Opo.
Yes, capable naman sila pa, di ba? Oho. Oo, pero magaan naman na trabaho, hindi naman yung mabigat. Oo. Ngayon, i-approve na rin namin yung yung enhanced na yung mga discount Mm. ng senior citizen. Oo. Na over and above the promo, kasi palagi nilang sinasabi na naka-promo kami, wala nang discount. Hindi pa pwede yun. Mhm. Kasi hindi naman, bakit sinabi ba namin sa kanila mag-promo sila? Tama. Batas ito kaya respetohin. So over and above, yung promo, dapat andyan pa rin yung 12% VAT exemption at 20% senior citizens discount. Tapos, doon naman sa grocery, ay itataas din ang discount kasi masyadong maliit naman yung 125 a week. 500 a month. Gawin naman nating mas malaki kasi malaki naman ang kinikita ng grocery. Tapos naman yung sa tubig ay yung 30 cubic meter kasi ang may discount lang ay ang nagkokonsumo sa electric ng 100 kilowatt hour. At ito namang tubig ay 30 cubic meter. Ngayon, pinaano namin na lahat na covered up to 200 cubic meter ay 15% discount. Ngayon, noon 5%. Ngayon, gagawin namin 15%. At anyway, kung lampas naman ng 200 kilowatt hour, hindi na sila covered sa discount. Up to 200 kilowatt hour lang. Tapos sa tubig naman, up to 50. Kasi noon 30. Ngayon, inano namin ng 50 kilowatt hour. Yun ang mga discount na idadagdag namin. Magkano ho sa yung pong plano po ninyo para sa grocery natin mula 500, magkano dapat itataas kada buwan? Well, ang noon kasi 1,200 lang ang ceiling. Ngayon, gagawin namin 2,500 pero 8%. Okay. Okay na yan. Oo, Opo. noon kasi 5% lang. 5%. Okay. Oh. Yes. Okay. Oo. Okay. Rectify na natin. Allowable naman yung 8%. Alright. Oo. Opo. Okay. Sige. Tapos yung fraud, yung scams, no? Kasi ang daming nai-scam ng marami mga ho. senior Opo. citizen. Oo. I-approve sana namin ngayon pero may under investigation kasi may iniimbestigahan kami sa committee which I am the chairman of senior citizen ay may iniimbestigahan kami na scam na matanda. Oo, ito ay SSS pa ang ginamit. Nagda-download siya ng app ng SSS para magbayad. Okay. For what reason, hindi siya maka-download. Tapos after 10 minutes, may tumawag sa kanya na down daw ang system ng SSS. At tutulong na lang siya kung tinanong yung mga details, wala namang suspetsa itong matanda, o di matagal na, ang tagal sabi mag-antay ho kayo, ang tagal niyang nag-aantay. Yung pala, ina-access na yung details niya. 5 bangko na simot yung 1 million niya. Nako. Yes. Kaya under investigation, kaya i-hold muna namin yung anti-fraud para ma-enhance. Kasi dapat, hindi pwede naman na kung may matatransfer ba dyan na pera, may ma-online ba na matransfer sa ibang bangko na hindi alam ng bangko? Tama. Posible yon, di ba? O hindi naman pwede na kung mawalan ng pera yung customer ay wala na lang liability ang bangko. Dapat meron. Dapat bayaran nila, dapat maglagay sila ng safety nets, di ba? Para hindi ba scam yung mga customers nila, mga kliyente nila, di ba? So yun ngayon ang namin na liable ang mga bangko. Dapat lang. Scam. Opo, dapat lang. Dapat lang, di ba? Kawawa naman yung matanda na naghirapan niya. Due diligence na tawag dyan, Kong Mila. Yes. Dapat hindi basta-basta. Kung magre-release man ng pera ang bangko dito, kasalanan nila yan. Dapat nila tanungin. Totoong depositor. Ganun. Yes, at saka di ba pag limit usually 50,000 lang matransfer mo, di ba? Nakapag-transfer ng 600,000 plus sa isang bangko. Yung isang bangko 167. Paano nangyari 'yon, di ba?
Kaya dapat talaga may liability ang bangko para maglagay sila ng safety nets para hindi sila pasukan ng scammers. Taga diba? saan ho ito na biktima? Ha? Taga saan ho itong senior citizen na nabiktima ng scam, ng scammer? Taga dito din sa Pilipinas, taga dito sa Manila. Manila? Sa Sus, Makati, taga oo. Makati. Oo, sus, Kawawa kawawa naman naman. yung matanda. Mm-mm. Pinaghirapan niya yun, basta mawawala na lang na ganon. Opo. Kaya sabi ko sa Central Bank, hindi pa pwedeng ganon. Lagyan natin ng liability ang mga bangko. Okay, so mag-ingat na lang ho talaga, no? Ating mga Yes. senior citizen ngayon nakikinig, Ang daming na-scam. Ang daming na-scam. Magpapadala sila ng may pera ka dito, i-claim mo na, ganun-ganon. I-click Oo. mo yung link. Link. Pag click mo yung link, wala Oo, na, wala scam na. ka na. Basta Kaya ho, sinasabi ko sa Opo. mga nakatatanda, sa mga seniors, na wag basta may magme-message sa kanila na may link, wag nilang i-click kasi scam yon. Sinabi rin ng bangko yan na pag sila ay kasi galing pang bangko yung mga Oo. messages. oo nga. Pero ang sabi ng bangko, basta may link, wag nyong hindi galing sa amin yon kasi Oo. hindi kami nagpapadala ng link. Ako nga. Kaya yan yung sinasabi ko sa mga seniors Oh. na basta may link, huwag pong i-click. Kasi scam yon. Ako nga, nung isang araw, nag-transact ako gamit ng credit card. Oo. Sa bangkong ito. After siguro mga 1 minute, nag-text yung bank. Talaga yung niya, yung tawag dito, yung SMS galing sa bank. Oo. Tapos may nakalagay doon, meron daw kay-claim na 15,000 pesos. Yan. Then, may nakalagay yung link. Sabi ko, nagbadala sa akin ng bangko, wag ho ninyong i-click basta't may link. Tama ho yan, Congresswoman. Tama Kasi yan. phishing Tama tawag yan, yan. diba? Oo. Mas scammer ho yan. Nakakapagtaka kung bakit napapasok nila pati ang mga numero, SMS ng official ito, number ng bangko. Halimbawa ng Totoo BDO. yung sinabi mo. Ako din, halos araw-araw may mga natatanggap akong ganon. Na may pera ka o nanalo ka o ganon, i-claim mo, ganon. Ang dami. Ewan ko ba ito mga scammers na ito. Kaya dapat talaga makulong sila para magtanda sila. Kaya yun ang gagawin nating batas, Aljon. Opo, Yung okay. Mensahe na lang sa ating pong mga senior citizen na nakikinig po ngayon nationwide. Opo, sa kanilang mga benepisyo at ilan pa para po ma-counter ang mga napakaraming fake news po ngayon circulating online. Congresswoman. Yes. Marami talagang fake news na wag silang basta-basta maniniwala. Kasi talagang marami, lalo na yung mga AI na yan. Naku, Diyos ko po, akala mo totoong-totoo. Pero peke naman. Okay. Kagagaling nyo lang pala sa Amerika. Opo. Kayo po ay nag-represent for the country sa UN, United Nations. Any good news po doon? Yes. Kong? Yes po. Kasi kaya po ako nagpunta doon sa conference po ng climate change sa Brazil. Oo. Pinaglaban ko na ma-recognize ang mga seniors kasi na-recognize na ng UN Convention ang women, children, PWD at saka migrants at saka indigenous people. Bakit naman hindi ang senior citizen? So naghain ako ng resolution sa Kongreso, nag-privilege speech ako at binigyan ko ang copy dito ng UN head ng UN dito sa Philippines na dapat naman i-recognize nila sa UN Convention ang rights ng mga senior citizen para naman worldwide ito, hindi lang naman Pilipinas, kundi buong mundo ay ma-recognize ang mga senior citizens. So hopefully, Adjo, mailaban po natin ito. Okay, sige po. Maraming salamat, Representative Milagros Mila Aquino Magsaysay, United Senior Citizens Party List. Good morning po, ma'am. Thank you. Thank you. Good morning and thank you for the opportunity. Good morning! Thank you po. Thank you! Si Aljo Bendijo sa DCXL News. Ikato tayo, bayan dahil may mga scam messages
may appear sa mga SMS thread sa mga legitimate na mga bangko. Baka makatanggap po kayo halimbawa BDO, Metrobank, magte-text sa inyo talaga nakalagay doon BDO, Metrobank. Then, tawag ho dito spoof official sender names. Gumagamit ho sila ng mga fake messages nalalabas ho under sa kanila mga official SMS trail. Pag meron ho kayong natanggap na ganito, tapos nakikiusap at para bang nagsasabing i-click itong mga suspicious link, blue. O pag nagpadala sa inyo, halimbawa BDO, nagpadala sa inyo Metrobank o ano mga bangko, usually hindi number lalabas dyan eh. Talagang BDO, talagang Metrobank. Oo, hindi number sa SMS. Tapos, kung ano naman sinasabi doon, may tatanggap kang pera, then i-click yung link. Wag ninyong i-click yung link kasi napapasok ko ng mga scammer. Wag ninyong i-click yung mga links sa SMS or mga email. Kahit na tingnan mo, official ho yan ng galing ng bangko. Wag. Scam ho yan. Ito po yung mga scheme designed para ho nakawin ang inyong mga personal information, banking details,